Ang karanasang matutungayan nyo ngayon ay aking naranasan taong 1981 sa isang baryo na matatagpuan sa Iloilo. Itago niyo ako sa pangalang Armando at sa mga panahong ito ako ay nasa 11 anyos pa lamang. Naganap ito sa bahay ng aking lolo at lola. Isang hapon pagkarating ko galing eskwelahan ay napansin ko na wala si lolo at lola sa bahay. Nasaan na kayang mga yon? Hapon na. Pinuntahan ko ang kusina at nakita ko na hindi pa nakakapagsaing ang dalawa. Kaya naman napagpasyan kong umuwi para malaman kung nandoon nga ang mga ito. Minsan sa isang linggo ay doon sila sa bahay kumakain ng hapunan. Pero kadalasan ay nagsasaing sila at nagluluto ng sarili nilang mga ulam. Nang makarating ako sa bahay, "Tay, nandito ho ba si lolo at lola?" "Wala. Bakit? Wala ba doon sa kanilang bahay?" "Wala po. Kakarating ko lang galing eskwelahan. Hindi rin sila nakapagsaing doon. Hindi mo ba sila nakita?" "Hindi naman sila nakapunta dito. Hintayin mo lang. Baka meron na silang pinuntahan na okasyon o kakilala." "Sige tay. Pero magsasayang na lang siguro ako doon para sigurado." "Magdala ka na rin ng ulam para kung sakaling wala man silang dala, meron kayong kakainin doon. Doon ka na muna matulog." "Sige tay. Maraming salamat po." Pagkatapos kong kumuha ng pagkain ay agad na akong bumalik sa bahay ni lolo at lola. Pero hindi pa nakakarating ang mga ito. Pinuntahan ko ang mga kapitbahay para tanungin kung nakita ba nila ang dalawang matanda. Meron namang nakapagsabi na nakita daw niya ang mga ito mga bandang 3:00 ng hapon na tumungo sa isang baryo sa kabilang nayon. At sinundo naman daw sila ng isang matanda. Nagtanong pa ako sa kapitbahay naming ito kung kakilala ba niya ang sumundo. Pero hindi naman daw ito pamilyar sa kanya. Sa katunayan, ito daw ang unang pagkakataon na nakita niya ang matandang ito. Kaya naman labis ang aking pagtataka kung sino ito. Ito rin ang unang pagkakataon na umalis si lolo at lola para dumalo ng kaarawan. Hindi ko alam kung bakit sila dumayo sa kabilang nayon para lang dito. Sapagkat hindi naman sila mahilig sa mga ganito, lalo pa at mabilis sumakit ang kanilang mga likod at kasukasuan. Agad ko naman itong pinaalam kay nanay at tatay nang sa ganun ay meron silang ideya kung saan pumunta ang dalawang matanda. Nang malaman na mga ito ay sama-sama kaming tumungo sa kabilang nayon upang hanapin si lolo at lola, sapagkat malapit nang dumilim. Sigurado na wala silang dalang anumang ilaw at mahihirapan silang makauwi. Dagdagan pa na medyo malabo na ang kanilang mga paningin. Nang marating namin ang kabilang nayon ay inisa-isa namin ang mga bahay upang hanapin si lolo at lola. Sa pang-5 bahay ay nakita namin sila na nag-iinuman kasama itong 4 na matanda. Tinawag naman sila ni tatay upang pauwiin sapagkat malapit nang lumubog ang araw. "Oh, anong ginagawa niyo dito?" "Tay, umuwi na po kayo. Malapit nang dumilim. Paano kayo napadpad dito?" Itong kumari namin. Niyaya kami mag-inuman dito. Matagal na kaming hindi nagkita-kita. Kaninang umaga nakita kami sa bayan.
At sabi niya meron siyang kaunting handaan dito. Kaarawan niya ngayon. Ito namang kumarin ni Lolo at Lola ay tawagin na lang natin sa pangalang Amalia. Nay Amalia, papauwi na po namin si nanay at tatay. Malapit nang dumilim. Alam mo naman yan, matatanda na rin sila. Maligayang kaarawan po sa inyo. Nagsabi naman si Amalia na hindi niya pipigilan si Lolo at Lola kung gusto nilang umuwi. Kaya naman ang dalawang matanda ay tumayo at nagpaalam sa kanya. Hindi niyo na sana kami sinundo. Baka maligaw pa kayo ni nanay. Matanda na kayo. Medyo malabo na ang mga mata niyo at palagi nang sumasakit ang mga likod niyo. Huwag matigas ang ulo. Sige na, manahimik ka na. Tumawa si Lolo at Lola at sama-sama kaming tumungo pabalik sa aming baryo. Habang lumilipas naman ang mga buwan, ay napapansin namin ang pag-iba ng kilos ni Lolo. Palagi itong balisa at hindi mapakali tuwing gabi. Magmula nung nagkakaganito si Lolo, ay sinabihan ako ni tatay na wag ko na muna silang iwan sa kanilang bahay. Kahit si Lola ay nagtataka sa nangyayari kay Lolo. Hanggang sa isang madaling araw ay nagising ako ng walang dahilan. Makalipas ang ilang sandali ay nag-ingay ang mga alagang aso na mga kapitbahay namin. Ang ilan sa mga ito ay umaalulong pa na tila ba meron silang nakikitang hindi maganda. Bumangon ako at dumungaw sa bintana para tignan ang paligid. Pero wala akong nakitang kakaiba. Walang ano-ano ay nakarinig ako ng isang yapak sa bubong na sa mga panahong ito ay gawa lamang sa pawid. Sa aking pagtataka ay agad akong napatingala at nung nasundan pa ang mga yapak na ito, ay napagpasyan kong tumungo sa kwarto ni Lolo at Lola upang gisingin sana ang mga ito. Pero nakita kong mahimbing ang tulog ng aking Lola at si Lolo ay nawawala. Bakit wala si Lolo? Nasaan na kaya iyon? Lumabas ako at tumungo sa kusina sapagkat inisip ko na nasa banyo lamang ito. Tinawag ko siya doon at makalipas ang ilang sandali ay nakarinig ako ng mga yabag sa bubong papunta sa likod ng bahay. Kung lalabas ako sa pinto ng kusina, ay siguradong makikita ko kung ano o sino ang lumundag doon. Kaya naman hindi ako nagdalawang isip. Pinuksan ko ang pinto ng kusina at kitang-kita ko si Lolo na nakahandusay sa lupa. May mga putik ang katawan at tila ba wala ito sa kanyang sarili. Nilapitan ko ito at sumigaw nang sa ganun ay marinig ako ng aking Lola. At di kalaunan lumabas din ito. Pinuwat ko si Lolo papasok sa loob ng kusina at sinubukan ko siyang pabalikin sa kanyang katinuan. Pero nahirapan lamang kami. Nagsabi naman si Lola na tawagin ko si nanay at tatay upang meron kaming kasama sa bahay. Ginawa ko ito at dali-dali kaming bumalik sa bahay ni Lolo at Lola. Sa tingin ko ay hindi na ito tamang nangyayari kay tatay. Dito lang kayo. Tatawag ako ng albularyo. Samahan mo ako. Sige tay, magdadala na rin ako ng itak. Tumango ito at agad kaming tumungo sa bahay ng isang magaling na albularyo. Wala namang nangyari sa amin sa daan at nang makabalik kami sa bahay, ay agad namang tinignan ng albularyo si Lolo. At agad siyang napasabi na nahawaan daw ito ng pagiging aswang. At kakilala naman niya ang humawa sa kanya. Hindi pa naman daw huli ang lahat kaya naman ginamot niya si Lolo.
Makalipas ang mahigit kalahating oras ay meron namang iniluwa si Lolo na isang butiki at parang buwaya tignan. Ayon sa albularyo, ang ganitong uri ng aswang ay talagang malakas at hindi pangkaraniwan. Dagdag pa niya, mabuti na lang at marunong kaming makiramdam pagdating kay Lolo at Lola. Kasi kung hindi, baka natuluyan na ito at maging kami ay maging katulad niya. Meron naman kaming hinala kung sino ang naghawa sa kanya. Walang iba kundi si Amalia, sapagkat wala namang ibang pinuntahang okasyon si Lolo at Lola pagkatapos nun. Sa maniwala kayo o hindi, pagkatapos na magamot si Lolo, ay nakatulog ito ng mahigit isang araw. At sabi naman ni Tatay, baka binabawi lang niya ang kanyang lakas ng dahil ilang gabi itong hindi nakakatulog ng maayos. Nagpapasalamat kami ng dahil naisalba ng albularyo si Lolo. At nagtanong pa ito kung gusto ba naming kumprontahin si Amalia. Pero ang sabi ni Lolo, hayaan na lang namin at ang kataas-taasan na lamang ang huhusga sa kanya. At matapos ang karanasang ito ay naging tahimik na rin ang bawat gabing nagdaan. At hindi ko na sila iniiwan sa bahay. Hanggang dito na lang ang kwento.